Maligayang pagdating sa isa pang Awakening Live, Awakening Wednesdays. Ito si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hub's Global Movement. At pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa pagkilala ng demonyong panghihimasok sa iyong pamamagitan. Kaya pumasok ka na. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala sa inyo na ako ay nagtataas ng isang bantay na propetikong tagapamagitan na mga mandirigma ng panalangin na may pag-iisip ng pagbabagong buhay sa mga bansa sa mundo. Makipagtulungan sa amin na opisyal na mag-tap sa aming mas malalim na pagsasanay, community coaching, at marami pang iba. Pumunta sa awakeningprayerhubs.com at sumali sa kilusan. Magtuturo tayo ngayon at ipapaliwanag ko ang nilalaman mula sa aking Intercessors Devotional. Kung wala kang kopya niyan, maaari mo itong makuha sa aking website sa jenniferleclaire.org, sa Amazon o saan man ka makakita ng mga aklat online. Gusto kong magbasa ng banal na kasulatan at manalangin dahil ito ay magbubukas ng iyong mga mata. Gusto kong basahin ng James 1:6. Datapuwa't humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinutulak at itinutulak ng hangin. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, bibigyan mo ba kami ng mga tainga upang marinig ngayon? Tulungan mo kaming mabatid kung ano ang hindi namin nakita, ang mga tinig na hindi namin kinikilala na nakapipinsala sa aming pamamagitan. Panginoon, bigyan mo kami ng mga tainga upang marinig ang iyong salita at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong banal na kasulatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tumalon tayo kaagad sa ito. Narito ang isa sa maraming mga kaaway ng tagapamagitan. Tatawagin ko ito at baka isipin mong si Jezebel iyon. Well, iyon ay magiging isang wastong kaaway. Maari mong isipin na ito ay isang hadlang na espiritu. Well, iyon ay magiging wastong kaaway. Ngunit ang nais kong ituro ngayon ay pagdududa. Pagdududa. Or pagdududa or signs tayo marami kong kaaway ng tagapamagitan ng atid or isang nakamamatay. Ang pag-aalinlangan ay sharing napakalinaw na hindi mo agad nauunawaan. Maaring parang ikaw, ito ay maaring mukhang isang makatwirang tanong na umiikot sa iyong isipan. Ngunit kung hindi mo nauunawaan ang tinig ng pag-aalinlangan na maaaring magmula sa iyong puso o sa isang demonyong espiritu, alam mo, sinabi ni Derek Prince na ang mga demonyo ay mga taong walang katawan at may boses. Ang espiritu ng pagdududa ay may boses. At kung hindi ka naniniwala sa mga ganyang bagay, pasensya na, pero totoo naman. Ang kalaban ay totoo. Siya ay may kapangyarihan ng demonyo na nagsisilbi sa kanyang layunin at maraming demonyo ang nagbubuga ng pagdududa sa iyong kaluluwa. Sinusubukang alisin ka sa pananampalataya. Alam mo, maraming taon na ang nakalilipas, sumulat ako ng aklat na walang pag-aalinlangan, Faith that Overcomes the World. Nasa Sid Roth ako para dito na pinangalanan nilang Faith Magnified. Habang isinusulat ko iyon, binigyan ako ng banal na espiritu ng matinding paghahayag. Ang pag-aalinlangan ay ang pintuan ng kawalan ng pananampalataya. At si Jesus ay hindi maaaring gumawa sa kawalan ng pananampalataya. Gumagawa siya sa larangan ng pananampalataya. Hindi pagdududa, takot, pag-aalala, pagkabalisa o kawalan ng pananampalataya. Kaya kung saan may pagdududa, napakalapit mo sa kawalan ng paniniwala. Tingnan natin ang kahulugan ng pagdududa. Ang pagdududa ay nangangahulugang hindi sigurado sa isang bagay, o maniwala na ang isang bagay ay maaaring hindi totoo o hindi malamang. Hindi natin maaaring pagdudahan ang salita ng Diyos. Ang batayan ng ating panalangin ay ang salita ng Diyos. Nagsisimula ang pananampalataya kung saan nalalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya't kung may pag-aalinlangan tayo sa kanyang kalooban, hindi tayo maaaring manalangin ng may pananampalataya upang matupad ang pangakong iyon. Kung hindi tayo sigurado na sinadya ng Diyos ang kanyang sinabi, hindi natin magagawang palayain ang sukat ng pananampalataya na ibinigay niya sa atin upang lumakad sa pangako na kanyang ginawa. Kung hindi ito totoo, hindi natin ito ipagdarasal. Kung hindi natin iniisip na ito ay mangyayari, maaaring hindi natin palawakin ang ating pananampalataya. Kaya malinaw, ang pagdududa at pananampalataya ay hindi naghahalo tulad ng langis at tubig. Hindi sila naghahalo, kaya kailangan nating matutunang makilala ang pagdududa bilang isang demonyong nanghihimasok sa ating buhay panalangin. Practical Faith,
Ipinaliwanag niya ito sa ganitong paraan sa James 4:1 at magbabasa tayo mula sa mga bersikulo 5 hanggang 7. Sinabi niya, "Kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang kapintasan, at ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nag-aalinlangan ay parang alon ng dagat na tinatangay ng hangin at itinutulak ng hangin. Hayaan akong magsimula muli. Huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Yun ay medyo malakas na mga salita. Ano para mapalitan mo ang salitang karunungan? Tama ba? Kung ang sinuman ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Maaari mong baguhin ang salitang karunungan sa talatang iyon sa halos anumang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, at ito ay magiging totoo pa rin. Kung ang sinumang tao ay nagkukulang ng kapayapaan, humingi siya sa Diyos. Humingi siya sa Diyos kung may kulang sa pananalapi. Humingi siya sa Diyos kung may taong kulang sa kagalingan. Hayaang humingi siya sa Diyos nang may pananampalataya, nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, narito ang bagay. Ang natutunan ko ay maaari kang magkaroon ng pananampalataya sa puso, ngunit mag-alinlangan sa isip. Maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa puso at pag-aalala na sinusubukang tumama, mag-renew at lampasan ang isip. At kaya kailangan mong manalig sa iyong espiritu at hindi sandalan sa iyong isip. Inilagay ito ng Panginoon sa akin ng ganito minsan. Sinabi niya, "Lumabas ka sa iyong ulo at sa aking puso." Kailangan nating manalig sa salita, manalig sa pananampalatayang nasa ating espiritu, manalig sa katotohanan na nagpapalaya sa atin, at lumayo sa ating mga pangangatwiran, lumayo sa limang pandama kung ano ang ating nakikita, naririnig, nalalasahan, nahawakan, nadarama, naaamoy. Kailangan nating lumayo sa mga bagay na nakikita natin dahil kailangan nating lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. At kung itutuon natin ang ating mga mata sa problema sa halip na sa solver ng problema, magsisimulang mag-alinlangan ang ating pananampalataya. Ngunit kapag titingnan natin si Jesus, ang may akda at nagtatapos ng ating pananampalataya, tayo ay makalalampas. Kaya't ang pag-aalinlangan ay nagbubukas ng pinto sa panghihimasok ng demonyo sa iyong buhay panalangin sa pamamagitan. Sa madaling sabi, hindi ka makakatanggap ng sagot sa panalangin kapag puno ng pagdududa ang iyong puso. Muli, ang pagdududa ay maaaring pumasok sa isipan mo, ngunit huwag hayaang pumasok ito sa puso mo. Kapag nagsalita ang mga tinig ng pagdududa, sagutin sila. Sabihin ang salita ng Diyos pabalik sa kanila. Kaya kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, dehado ka dahil hindi mo alam ang totoo. Maaring mapagkakamalan mong boses ng Diyos ang boses ng kaaway at kabaliktaran. At kaya ang pagdududa ay isang, nakamamatay na panlilinlang. Paano mo ito naiintindihan sa iyong puso? Kung hindi ka sigurado na gagawin ng Diyos ang sinabi niya, siguro gagawin niya ito para sa iba pero hindi para sa iyo. Iyon ay pagdududa. Yan ay pagdududa. Hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos sa iyo, kaya niyang gawin ang lahat kundi mabigo, hindi kanya dayain o iiwan. Kaya kung nag-aatubiling ipagdasal ang isang bagay, maaaring ito ay dahil pagdududa ang nasa daan. Kung naniniwala ka ng isang minuto, ngunit pagkatapos ay bumalik ka dito sa iyong isip na sinusubukang malaman at ayusin ito para sa iyong sarili, iyon ay isang magandang sinyales na ang pag-aalinlangan ay naglilingkod sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi ka kwalipikadong harapin ang isang isyu sa panalangin, ang pagdududa ay naglilingkod sa iyo. Muli, ang pagdududa ay nakamamatay na sandata, ginagamit ng kaaway, laban sa mga tagapamagitan upang magnakaw, pumatay, at sirain ang bunga ng kritikal na ministeryo ng pamamagitan. Kaya kailangan mong alisin ang pagdududa sa unang tanda ng presensya nito, mabilis na sagutin. Labanan ito ng malakas. Manalangin ng mas malakas at panoorin ang pagkilos ng Diyos. Kapag nawala ka sa pagdududa, walang makakapigil sa iyo. Ang Diyos ay hindi isang tao upang siya ay magsinungaling, naririnig at sinasagot niya ang panalangin kapag nananalangin tayo ayon sa kanyang kalooban. At hayaan mo akong ipagdasal ka ngayon din. Tandaan guys, Awakening Prayer Hubs, nasa 120 na bansa tayo. Naghahanap kami magtanim ng prayer hub sa bawat lungsod sa mundo. Magagawa mo sa Zoom, sa telepono ng personal, suriin,
Merong libreng regalo, tingnan nito sa awakeningprayerhubs.com. Hayaan akong magdasal. Ama, sa pangalan ni Jesus, tulungan kaming makilala ang tinig ng pag-aalinlangan sa aming kaluluwa. Tulungan kaming makita ang dyablo kung ano ito. Naghahangad itong gawin kaming dalawang isip, ilayo kami sa iyong pinakamahusay. Walisin ang pagdududa sa isipan at humakbang sa pananampalataya kung saan natutupad ang mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. God bless you guys. Magkaroon ng isang breakthrough day. Ang buong mundo ay nasa krisis at ang mga palatandaan ng panahon ay bumibilis. Nasa isang hinge moment tayo sa kasaysayan at alam ng kaaway na maikli na ang kanyang oras. Ngunit noong 2007, ginising ako ng Diyos pagkalipas ng hating gabi at sinabi sa aking puso ang tungkol sa ikatlong paggising. Ngayon, mas malapit na kami kaysa dati sa bawat sandali. Kaya tumatawag ako ng milyong tagapamagitan na may pag-iisip ng muling pagkabuhay upang samahan ako sa paggawa ng bagong apela sa langit. Tinatawag ko ang mga nalalabing prayer warriors na magtipon sa pagkakaisa para itulak pabalik ang kadiliman na sumasalakay sa ating mga simbahan, pamilya at bansa. Nagngangalit ang kalaban. Ang mahusay na pagbagsak ay isinasagawa, ngunit laging tumutugon ng Diyos sa nagkakaisang panalangin at pag-aayuno. Samahan ako at mga tagapamagitan sa mahigit 100 bansa sa Awakening Prayer Hubs. Sama-sama para baguhin ang takbo ng kasaysayan. awakeningprayerhubs.com. Sumali sa kilusan.